Pinapapunta ni Bill Simmons si Joel Embiid sa Lakers ayon sa mainit na pahayag niya sa kanyang podcast kamakailan. Pero bago yan, binanatan naman ni Charles Barkley si Anthony Edwards. Bago pa lang kasi magsimula ang serye kontra Warriors, mayabang na pahayag agad ang pinakawalan ni Anthony Edwards matapos nilang itumba ang Lakers sa first round. Gusto kong makalaban ang Warriors, ayokong matanggal sila, gusto ko si Steph. Pero sa Game 1 ng second round ng playoffs, parang siya mismo ang nadapa sa sariling kumpiyansa. Tinambakan ang Minnesota Timberwolves sa score na 99-88 ng Golden State Warriors kahit wala si Stephen Curry na lumabas ng maaga sa laro dahil sa left hamstring strain. Si Curry ay naglaro lamang ng 12 minutes at nagtala ng 7 points at 2 assists bago tuluyang hindi na bumalik. Kahit wala si Steph, umarangkada pa rin ang Warriors. Sina Buddy Hield nga ay nakagawa ng 24 points at may 6 3-pointers. Jimmy Butler na may 20 points, 11 rebounds at 8 assists. Draymond Green na may 18 points at matinding depensa. Sa kabilang banda, si Anthony Edwards ay halos hindi makakilos sa first half. Isang puntos lang ang naitala niya sa loob ng 24 minutes. Nagising siya sa second half at nagtapos ng 23 points pero huli na ang lahat. Sa post-game show ng TNT Inside the NBA, binira siya ni Charles Barkley. Huwag mong tatawagin ang sarili mong the guy tapos isang puntos lang ang maibibigay mo sa unang half. Walang palusot. Kung marunong kang magyabang, dapat marunong ka ring magpakitang gilas. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Barkley. Saan nga ba talaga nahirapan ng Timberwolves lalo na si Edwards? Sa half-court defense kasi ng Warriors na palaging nagdo-double team kay Edwards, ay pinipilit siyang tumira mula sa labas. Sa switching defense naman ng Warriors, kung saan halos bawat posisyon ay may depensang nakaabang sa kanya. Sa off-ball traps naman ay tuluyang nagtanggal kay Edwards ang kanyang rhythm at energy. Kaya ano naman ang kailangang gawin ng Timberwolves para makabawi sa Game 2? Una, mas maagang agresyon mula kay Edwards. Kailangan niyang umatake agad at huwag nang hintaying mag-init pa ang depensa. Pangalawa ay ball movement at off-ball screens. Hindi pwedeng isolation heavy, lalo na kung dinodoble si Edwards. Pangatlo, mas malalim na bench rotation. Kailangan nila ng instant offense mula sa second unit. Pang-apat, depensa sa perimeter shooters. Huwag hayaan makapag-init sina Buddy Hield at Butler sa labas. Ngayon mga idol, nasa kamay na ni Anthony Edwards ang susunod na kabanata. Makatitindig ba siya mula sa kahihiyan o tuluyang malulunod sa pressure ng playoffs? Samantalang matapos magtamo ng left hamstring strain injury si Stephen Curry sa Game 1 ng Western Conference Semifinal laban sa Minnesota Timberwolves, agad na inihayag ng Golden State Warriors na si Curry ay naka day-to-day ang status at magsasagawa ng MRI upang matukoy ang kalubhaan ng kanyang injury. Ayon pa kay head coach Steve Kerr, malabong makalaro si Curry sa Game 2 na nakatakda sa May 9, 2025. Bagamat ang MRI ay magbibigay linaw sa kondisyon ni Curry, ang typical recovery time para sa isang grade 1 hamstring strain ay nasa 7 hanggang 10 araw, samantalang ang grade 2 strain naman ay maaaring mangailangan ng 3 hanggang 6 na linggo. Ang availability ni Curry para sa mga susunod na laro ay nakadepende sa resulta ng kanyang MRI at ang kanyang paggaling. Samantalang sa isa namang kamakailang episode sa isang podcast, iminungkahi ni Bill Simmons, isang kilalang NBA analyst, ang isang kontrobersyal na trade scenario kung saan lilipat si Joel Embiid mula Philadelphia 76ers patungong Los Angeles Lakers. Ayon pa kay Simmons, maaaring magbigay ang Lakers ng mga expiring contracts at 2 first-round picks kapalit ni Embiid nang hindi isasama si Austin Reeves sa deal. Binanggit din ni Simmons ang mga alalahanin sa kalusugan ni Embiid na naglaro lamang ng 19 na laro noong nakaraang season dahil sa mga issue sa tuhod at paa. Gayunpaman, binigyang diin ng mga eksperto na ang ganitong trade ay malamang na hindi papayagan ng 76ers dahil si Embiid ay dating MVP at isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa liga. Ang kanyang kasalukuyang kontrata ay nagkakahalaga ng $248.1 million hanggang 2028-29 season. Para sa akin mga idol, hindi maganda para sa Lakers na kunin si Joel Embiid. Hindi na nga bago sa atin ang pagiging injury prone ng mga star players tulad ni Anthony Davis at si Embiid ay tila sumusunod sa parehong landas. Marami namang ibang sentro na pwede nilang kunin sa summer via trade o signing na mas malayo sa injury concerns ni Embiid. Sa ganitong sitwasyon, mas makikinabang ang Lakers sa mas matibay at mas consistent na big man. Matapos ang mga pahayag ni Bill Simmons, ang tanong ngayon ay, posible nga bang maganap ang blockbuster trade na magdadala kay Embiid sa Los Angeles Lakers? Comment down below at ibahagi ang inyong mga opinyon. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong balita.